Bukod sa Batanes na direktang naapektuhan ng bagyong Bising, ramdam din ang masamang panahon sa ibang lugar dahil sa habagat na hinahatak ng bagyo. Kabilang sa epekto ang mga baha at pagguho kasunod ng mga pag-ulan. At nakatutok si Maki Pulido. Malakas na hangin na sinabayan ng malakas na ulan ang naranasan sa Barangay Langkong, Samlang, Cotabato. Halos mag-zero visibility sa isang punto dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Sa kuhang ito sa handaan sa isang resort, nagsitayuan at nagsiksikan sa gilid ang mga tao dahil sa lakas ng ulan at hangin. Walang naiulat na nasaktan pero nasira ang ilang gamit. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Lanao del Norte. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa ilang bayan. Dahil sa lawak ng mga pagbaha, pinasok ng tubig ang maraming bahay. Sa Governor Generoso, Davao Oriental, ilang residente ang inilikas matapos umapaw ang ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Pahirapan ang paglikas at kinailangang gumamit ng lubid para ligtas silang maitawid sa rumaragasang tubig. Nagka-landslide rin sa ilang bahagi ng Davao Occidental. Buwis buhay naman ang pagtawid ng ilang estudyante at iba pang residente sa Cayapan, Nueva Vizcaya. Ilang buwan na raw sira ang steel bridge na dati nilang dinaraanan dahil din sa masamang panahon. Kaya tuwing matindi ang pag-ulan at rumaragasa ang ilog, literal na nalalagay sa bingit ng panganib ang mga tumatawid. Sa ilang bahagi ng probinsya, humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa, mga bato at punong kahoy. Agad naman itong nirespondihan ng lokal na pamahalaan. May naitala ring landslide at rockfall sa bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Pansamantala itong isinara pero pasado alas 9 kagabi ay binuksan para sa one-way traffic habang nagpapatuloy ang clearing operation. Sa Metro Manila, bumuhos din ang malakas na ulan kaninang madaling araw. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City, gaya sa NS Amoranto Street, Araneta Avenue. Sa taas ng tubig, may residente pang gumamit ng rubber boat. Abot bewang naman ang tubig sa may Santo Domingo Avenue, corner Calamba Street. Ayon sa Pag-asa, habagat na hinatak ng bagyong Bising ang nagdulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 27,000 pamilya ang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Bising at habagat. Sa ngayon, wala pang ulat tungkol sa casualties at kabuuang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.